PDP Laban, inamin ang malalim na ugnayan sa China kahit na itinanggi ito ni Senator Bato. PBBM muli na patunayang tama. Ang PDP nakipag-meeting. Kailan nga? Kailan? That's fake news. Fake news. Ako, pangkahin ko kayo. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Noong una, akala ng iba'y paninira lang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang payag niyang may mga politikong tuwang-tuwa sa ginagawa ng China sa ating bansa. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ito haka-haka, hindi ito chismis, kundi isang katotohanang pilit nilang itinatago? Sa kanyang campaign rally sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa na kapag tayo ay binubomba ng tubig, tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Malinaw ang mensahe, hindi siya papayag sa ganitong klaseng pagkikipagsabuatan sa China. Ngunit bakit itinatanggi ni Senator Bato na may ugnayan sila sa CCP? Sa gitna ng matibay na mga ebidensya ng ugnayan ng PDP Laban sa Chinese Communist Party, matigas ang pagtanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanya, walang ganong koneksyon, walang ganong meeting. Ating pagtignan ang video ito. Ang PDP nakipag-meeting. Kailan nga? Kailan? That's fake news. Fake news. Kung totoo yan na may meeting, dapat ako nandun. Ha? I am a member of the party. I am the Vice President for Mindanao. Bakit hindi ako kasama doon? Membro ako ng Executive Committee ng partido. Bakit hindi ako kasama? So yun ay fake news. Gusto lang nila na masira ang PDP Laban pagdating sa China. Pero bakit tila iba ang sinasabi ng mga opisyal na dokumento at lumabas na mga balita noon pa man? Ito ang mga malaking pasabog. Noong Hulyo 19, 2017, iniulat ng Inquirer.net na mismong PDP Laban ang nagsabing gusto nilang matuto sa ideolohiya ng CCP. Pero hindi lang iyon. Ayon sa isang balita mula sa Philstar noong Enero 13, 2017, opisyal pang nagpulong ang PDP Laban at CCP upang talakayin ang ugnayan ng dalawang partido. At ang pinakamatindi, mismong PDP Laban ang nagpost sa kanilang official page noong April 24, 2023. PDP Laban meets with Chinese Communist Party delegates. Sa naturang pagpupulong, inamin nila, ito'y nangyari sa Sheraton Hotel, Pasay City. Binigyang diin ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang partido at hindi lang simpleng pagpupulong ito, kaibigan. Mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP Laban, ang dumalo via video conference. At makikita ito, mga kaibigan, sa picture din na hindi maitatanggi ang malalim na ugnayan ng PDP Laban sa CCP. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Kasi totoo pala ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinubukan siyang gawing masama, sinubukang palabasing ng bibintang lang. Pero ito na nga ang pruweba. Ang PDP Laban mismo ang umamin ng kanilang malalim na relasyon sa China. Kaya ang tanong, kung noon pa nila pinapalakas ang relasyon sa CCP, kanino nga ba sila tunay na kakampi? Sa Pilipinas o sa China? Ngayon, anong gagawin mo? Hindi na ito panahon ng bulag na paniniwala sa mga pilit itinatanggi ng iilan.
Ang katotohanan ay nasa harapan na natin. Kung ang isang partido ay lantaran ng may kaugnayan sa isang bansang nagnanakaw ng ating teritoryo, sino ang tunay na kakampi ng bayan? Panahon ng magising, sapagkat ang hindi pagkilos ay parang pagsang-ayon sa panlilinlang. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mahahayag, ni may anumang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Sa mundong puno ng panlilinlang, disinformation at pagtatago ng katotohanan, isa lang ang ating katiyakan. Hindi maaring ikubli ang kasinungalingan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Maaring may mga taong nagtatangkang baluktutin ang katotohanan para sa kanilang pansariling interes, pero darating ang oras na ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Ganito ang nangyari sa ating Panginoong Jesus noong panahon ng kanyang ministeryo. Maraming nag-akusa sa kanya, nagpakalat ng kasinungalingan at sinubukang sirain ang kanyang pangalan. Ngunit ano ang nangyari? Ang katotohanan ang nanaig at ang ating Panginoong Kristo ang nagtagumpay. Kaya bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, paano natin ito dapat ipamuhay? Hindi natin kailangan makipag-away gamit ang kasinungalingan. Ang ating sandata ay katotohanan, panalangin at ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa bawat panlilinlang ng mundo, ang ating Panginoong Kristo ang ating liwanag. Kung tayo ay mananatili sa Kanya, hindi tayo kailanman maliligaw. Tandaan kaibigan, sa huli, hindi kasinungalingan ang magtatagumpay, kundi ang katotohanan na nagmumula lamang sa ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming ilaw sa gitna ng dilim. Sa panahong maraming nagsisikap baluktutin ang katotohanan, bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang iyong liwanag. Huwag niyo po kaming hayaang malinlang, kundi gawin mo po kaming mga tagapagtanggol ng katotohanan. Turuan niyo po kaming manatili sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang tunay naming sandigan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin at sa patuloy na pagdinig ng aming mga panalangin. At salamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.